Samantala, pinagsusumite ni Pangulong Bongbong Marcos ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete upang muling ayusin ang pamahalaan kasunod ng resulta ng halalan. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi raw ito business as usual dahil nagsalita na raw ang mga tao at umaasa sa pagbabago. Layunin daw ng hakbang na ito na mabigyan siya ng kalayaang suriin ang performance ng bawat kalihim at piliin kung sino ang patuloy na magsisilbi batay sa mga bagong prioridad ng administrasyon. Tiniyak ng Malacanang na tuloy-tuloy ang serbisyo ng gobyerno habang isinasagawa ang transisyon. Isusulong din ang pagpili ng mga opisyal batay sa kakayahan, galing at resulta ng trabaho. Trimax, Brigada Balita Nationwide. Asahan ng publiko ang agarang paglalabas ng resulta ng performance review para sa mga miyembro naman ng gabinete. Kasunod nga ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng courtesy resignation. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw sa pananalita ng Pangulo na nais niya ng mabilis na aksyon. Dahil dito inaasahang agad malalaman kung sino ang mananatili at sino pa ang papalitan sa pwesto. Magiging batayan sa pagsusuri ang bilis at kalidad ng trabaho ng mga opisyal pati na rin kung may kaugnayan ng mga ito sa isyu ng katiwalian o anomalya sa pamumuno ng kanilang ahensya. Nilinaw din ng palasyo na walang partikular na kalihim ang tinutukoy naman sa panawagan ng courtesy resignation. All cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies kahit hindi kayo secretary, and presidential advisors and assistants. So, kasama po, kung sino man po yung binamagit nyo po, hindi ko po alam kung sino yan. Pero wag niya pong, kung magandang performance niya, pero kung siya po ay nasa listahan po, ang kanyang posisyon ay nasa listahan, wag po naman sana magmatigas, if ever. At kung maganda naman po ang performance niya, hindi naman po siya matatanggal. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Salabat, ginhawa ng bawat nangangarap.